Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving Mass offered by Miding Milan Kadapan, Rosita R. Libranda. Missionary Sisters of Our Lady of Fatima, Limbo and De Castro family, Bulan and Beado family, Mr. and Mrs. Eugenio and Divina Liwanag and family, Felix Kid Bardemor and Jessica Valero, Bartolome Soria, Pastora Trencio, Asioche family, Rojo family, Hireno family, Balyares family, Bicuni family, Cagayat family, Pacheco family, Marcel Balyares, Isagani Pacheco, Jenny Umali and family, Dolores Iligan and family, Nanay Nora Asido and family, Michelle Palinsad, Marian Fuller, Jimmy Akyatan. Para sa kaarawan ni Father Jerry Advincula, Lito Navarro, Ramon Abel Navarro, Giselle Bagul-Bagul, at sa kagalingan naman ni Gloria Uy, at para sa kaluluwa ng mga sumusunod, Dorotea Cagayat, Tanoy Cagayat, Maring Cagayat, Puresa Salteya, Arsenio Cagayat, Ono Cagayat, Elva Cagayat, Nene Pagalanan, Terry Cagayat, Julia Cabisidan, Zoilo Asioche, Ramon Asioche, Violeto Rojo, Vivian Fuller, Marilyn Fuller, Rosalia Viloria, Mariano Libran, Remigio Corazon, Alexander Milan, Bartolome Sr., Eduardo Cadapan, Magtanggol Maban, Alfredo Adaw, Mariano Libranda, at Maximino and Consolacion Romantico, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito sa inyong mismo mga tahanan upang ang mga anak ay maging kaalig ng ating sambayanang Kristiyano. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo naririto rin upang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang nagpapabanal sa atin at sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Sama-sama nating papurihan ang Panginoon sa pagkakataong ito, ating sambitin. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng pakikisalos sa pagkamatay at pagkabuhay ng muli ng iyong anak. Kaming pinalalakas ng Espiritu ng iyong pagkukop ay ganap nawang makatahak sa landas ng iyong bagong buhay sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ipinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Panginooy paglingkuran ng kayo'y maliwanagan. Panginooy aking laging pupurihin, sa salamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong magtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipon niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Hallelujah, Hallelujah, Panginoon, isa lamang at pananalig na tunay. Binyag at Diyos amang mahal.
banal. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Jesus sa 11 alagad at sinabi sa kanila, "Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So muli po ating isinasagawa itong ritual mass, ang banal na pagdiriwang kaugnay ang sakramento ng binyag upang lalo tigit na ipaunawa sa ating ang kahalagahan ng sakramentong ito na dapat tinatanggap ng isang bata o ng isang tao na naroon. Binanggit ko na sa aking mga naunang misa na hindi lamang ito basta nag-aalis ng orihinal na kasalanan, tayo nagiging kabahagi ng simbahan bilang kapatid ni Kristo at mga minamahal na anak ng Diyos. Isa hong maganda rin nating mapagnilayan mga kapatid na sa sakramentong ito, katulad ng ating mga narinig na piniling pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo, ito rin yung nagpapatunay na napakahalaga ng sakramentong ito sapagkat si Jesus mismo ang tunay na nagbigay ng bilin na ito na binyagan o gawing alagad ang buong sanlibutan. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At napakaganda ng pangako ng ating Panginoong Jesus na hanggang sa katapusan ng mundong ito, ng buhay na ito, ay kasama natin ang Panginoon. At maraming mga kapatid, isa po sa principal effects na tinatawag itong sakramento ng binyag na ito, walang iba kundi yung tinatawag na baptismal character, na tayo nga ay panghabang buhay na nagiging Kristiyano. Pero ano ho yung mahalaga dito mga kapatid? Na sa ating pagtanggap ng sakramentong ito, ng binyag na ito, tayo po ay dapat malinaw na tunay na nagiging disipulo at tagasunod ni Jesus. At bilang mga tagasunod at disipulo ng ating Panginoong Jesus, kung kahapon binanggit ko, hindi lamang tayo Kristiyano sa pangalan, kundi sa patuloy na paggawa ng kabutihan. Doon tayo nakikilala bilang mga Kristiyano Katoliko. Pero itong sinasabing disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Jesus, ay maganda po nating makita, una tigit, ang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesus ay marunong makinig sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka naman. Nakikinig pa ba kayo? Baka natutulog na kayo. Napakahalaga mga kapatid sapagkat tunay na sinasabi ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Sa ating pakikinig sa tinig ng Diyos, doon natin unti-unting mauunawaan kung ano ba yung kanyang kalooban para sa ating buhay. Kaya nga ang una na may tuturing na disipulo at sumusunod sa ating Panginoong Jesus ay walang iba kundi yung nakikinig sa Kanya. Kaya nga sabi dito, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Na si Jesus mismo sa Kanyang mga katuruan, sa Kanyang mga halimbawa at isinabuhay nung siya'y nagkatawang tao, naging katulad natin, liban sa kasalanan, itong lahat ng Kanyang mga ibinilin sa atin. Ito yung pangunahing dapat ginagawa ng isang binyagang Kristiyano. Kaya po kung mapapansin natin mga kapatid, sa pagbibinyag, naroon bakit mayroong pagtatakwil ng kasalanan, ay upang tayo ay manatili sa kabutihan, mangako sa Diyos na laging susundin ang Kanyang kalooban at hindi yung pinag-uutos o yung mga pangaakit ng demonyo.
Bakit mayroong pagpapahayag ng pananampalataya? Upang sa gayon, kahit yung ninong at ninang ang sumasagot, yung magulang ang sumasagot alang-alang doon sa bata, ay maipakita nila na naroon yung kanilang responsibilidad bilang disipulo, bilang tagasunod ni Jesus, ang magulang at ninong at ninang ang maghuhubog para sa mga batang ito. At nakakalungkot, alam niyo ho, minsan, meron akong nabinyagan. Napansin ko na bata yung may karga doon sa sanggol. Sabi ko, parang imposible naman yata na ito ang magulang nito sapagkat napakabata talaga, ano. Kung siguro mga edad na 18, 19, 20, pwede pa. Pero napakabata ng dalagitang may dalag din sa sanggol. At nung tinanong ko, sabi ko, kaano-ano mo yung bata? Sabi ng batang babae, Father, kapatid ko po. Sabi ko, nasaan ang magulang ninyo? Sabi ng bata, lumikad na sa sanggol, si tatay po, nag-iinom na po. Ang nanay mo, nasaan? Nandun po, nagluluto po. Yung kapatid lang ang may dala doon sa sanggol. Paano mauunawaan ng magulang, ng ninong at ninang, ang tamang paghuhubog sa sanggol na ito sa kanilang anak, maging yung mga kasamahang matatanda, na dapat itong batang ito ay lumalaki na ayon sa pananampalataya. Napakahirap maging disipulo, maging tagasunod ni Jesus kung tayo mismo ay hindi makikinig sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, isang napakalaking hamon sa atin, tayo namang lahat ay mga binyagang Kristiyano. Tayo ay tinuturing ng Diyos, hindi lamang mga minamahal niyang anak, kundi una't higit dahilan ng ating tinanggap na ito ng baptismal character. Isa po sa principal effects na maituturing ay walang iba kundi ang patuloy natin ng pagiging disipulo at tagasunod ni Kristo. Nawa, mga kapatid, tayo rin sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya, matutuhan natin araw-araw sa ating buhay ang laging makinig sa tinig ng Diyos, ang laging sundin ang ating kalooban at hindi ang ating sariling mga gustuhan. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang pagbibinyag. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito upang ang inyong anak ay maging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng pagdiriwang ng sakramento ng binyag, kungyari po lamang na ipahayag ninyo ang inyong layunin ukol sa inyong pagbibinyagan. Bilang mga magulang ng batang ito, nais ba ninyo siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Nalalaman ba ninyo, mga magulang, na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong mga inaanak sa pananampalataya? Tayo po ngayon ay dadako sa pagtatakwil sa kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pang-aaki? Ngayon naman ay ang ating pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha, halina at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Alea May, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa mga muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahing dungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Sa tulong ninyo mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, kaya din upang mahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga lagat sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilungin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel, San Santiago Apostol, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Roque. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming nayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob,
Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga pinagdapat mong makawangis ng iyong anak ay aming idinadalangin makaisa sa iyong kinalulugdang haing, tinanggap mo bilang alay ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksi ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, naghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Kristo yung namatay, si Kristo yung nabuhay, si Kristo yung babalik sa wakas. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Beneventura na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin si Aleme na bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag upang kaniyang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso, kay isa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ito, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, ating dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, ang kailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Ang katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa katawan at dugo ng iyong anak ay makapakinabang nawa ang ganap sa kanyang espiritu sa ikapagkakaroon ng ibayong pagsulong sa pamumuhay bilang magkapatid upang sa kaganapan ng aming pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, lalong mag-ibayo ang pag-ibig naming buhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat at ang iyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa at ang sakramento ng binyag, pumayo kayong mapayapa.